Good day everyone! Today we are going to discuss the propaganda movement. What is propaganda movement? Ito ay panahon na kung saan ang mga katutubong Pilipino ay nananawagan ng mga reforma o pagbabago na tumagal ng humigit kumulang mula 1880 hanggang 1886 na may pinakamaraming aktibidad sa pagitan ng 1880 at 1895. Nagsimula ang lahat noong 1872 nang bitayin ang mga ama na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora. Ito ay inorganisa at nilahukan ng mga ilustrado. Sina Dr. Josep P. Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina at Mariano Ponce ang mga pinuno ng Kilusay. Sa pangalawang slide naman ay ating tatalakayin ng aims and reforms kung bakit nagkaroon ng propaganda movement. Una ay ang equality of the Filipinos and Spaniards before the laws, na kung saan naghangad ang mga Pilipino na magkaroon ng patas sa pagturing sa pagitan nila at mga Espanyol sa ilalim ng batas na uliran. Pangalawa sa mga layunin ay ang asimilasyon ng bansang Pilipinas bilang isa sa mga regular na probinsya ng Spain nang sa gayon ay makamtan nila ang patas na pagturing. Pangatlo naman ay ang human rights, na dito pumapasok ang freedom of speech, freedom of the press, and freedom to meet and petition for redress for grievances. Pang-apat naman ay hinangad ng mga Pilipino na magkaroon ng Pilipinong pari nang sa gayon ay ma-Pilipinize ang mga simbahan sa Pilipinas. At panglima naman ay hinangad ng mga Pilipino na muling maibalik ang pamumuno ng mga Pilipino sa gobyerno. The next naman is the propagandists, were patriots who waged their movement by means of pen and tongue to expose the defects of Spanish rule in the Philippines and the urgency of reforms to remedy them. Dito naman ay na kung saan ang mga bayani ay sa halip na gumamit ng dahas ay gumamit na lamang ng mga panulat upang imulat tayo sa mga katiwalian na ginawa ng mga Espanyol. At sa mga susunod naman na mga propagandista ay tatalakayin ni na Merlin Lomyo at Ella Diaz. Now we are going to talk about the life of Graciano Lopez. Graciano Lopez Jaena was born in December 18, 1856. He lived at Iloilo. Graciano Lopez Jaena is the greatest orator of the propaganda and the one of the founders and first editor of La Solidaridad in 1888, which served as the mouthpiece of the Filipino in Spain. La Solidaridad was a Filipino organization and newspaper founded in Barcelona, Spain on December 13, 1888. The organization's goal was to improve relations between Spain and the Philippines. So what is the purpose of the newspaper? Number 1 is to raise awareness of the needs of the Philippines. Number 2 is to advocate for reforms in religion and government. Number 3 is to promote a closer relationship between the Philippines and Spain. And last but not the least is to publish information about the social, cultural, and economic conditions of the Philippines. And let's talk about Antonio Luna. General Antonio Luna was a prominent Filipino general, patriot, and one of the most real military strategies of the Philippine Revolution against Spanish and later American colonial rule. Si Antonio Luna siya ay general, patriot, at isang matalinong military. Yes, yung utak niya ang ginagamit sa military. Then, Antonio Luna, born on October 29, 1866 in Binondo, Manila. Luna was a man of intellect and fiery temperament
known for his uncompromising discipline and fervent nationalism. A pharmacist by training, he pursued further studies in Spain. Yung background niya is parang pinagpatuloy niya yung pag-aaral niya sa Spain. He pursued further studies in Spain, di ba? Where he became an active member of the propaganda movement advocating for Philippines independence. So, siya as part ng propaganda, kumbaga yung propaganda is yung nakakatulong sa Pilipinas. During the Philippines-American War, Luna was appointed Chief of War Operation by President Emilio Aguinaldo and implemented innovative guerrilla tactics and fortifications, notably the Luna Defense Line. Despite his military genius, Luna's strict leadership style and conflict with other officials led to political tensions. Yon. So, si Antonio Luna is member nga siya ng propaganda na nagtaguyod ng kalayaan ng Pilipinas. Then, nung panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano, si Luna ay hinirang na Chief of War Operation. Then, nagpatupad ito ng makabagong taktika at kuta ng guerrilla, lalo na yung Luna Defense Line. Sabi ko nga sa inyo kanina, kaya siya ay nakasama sa militar kasi utak niya ginagamit niya. Kumbaga meron siyang mga strategies na nakakatulong sa militar. At ito ay meron din siyang maigpit na estilo ng pamumuno ni Luna at ang mga salungatan sa ibang mga opisyal na humantong sa mga tensyon sa politika. Then, may background pa siya na he died on June 5, 1899 in Cabanatuan, Algiers, frustrated by revolts within Aguinaldo's camp. Namatay nga siya nung June 5, 1899. Andiyan lang. Thank you.